What's up mga guys, at magandang araw na naman sa inyong lahat, no? At makakasama muli ninyo ang inyong kaibigan sa kusinang si UFW Lutong Pinoy para sa ating masarap na putahe ngayong araw. At of course, ulitin ko, ito ay mura lang na putahe dahil itong nakikita ninyo sa inyong harapan ngayon ay galing yan sa paa ng baboy. At nabili ko lang din ang ating main ingredients sa murang halaga. So ito yung parte ng paa ng baboy, yung upata, ang lower part ito, at inalis na nila yung malaman na parte nito. So nakikita niyo, malinis naman. Ganyan po ang proseso dito sa Canada, na lahat ng binibenta nilang karne ay all goods po yan. So ayan, nabili ko lang yan, 5 piraso, $2 po. Kaya masabi natin 80 pesos lang ang 5 piraso na yon sa conversion ng pera natin sa Pilipinas. So ang gagawin natin ngayon ay hihiwaan lang natin o gigilitan lang natin ang bandang joint na ito para madali nating maihiwalay mamaya pagkatapos nating pakuluan. So ayan, gagawin muna natin, gigilitan lang natin ang balat nito. Ating pagpatuloy guys, shout out muna sa mga sumusunod. At mga guys, mga bago lang sa ating channel, huwag niyong kalimutang pindutin ang subscribe button, pati na rin ang notification bell para po lagi kayong updated sa ating mga cooking videos. So just sit and relax at panoorin ninyo hanggang sa dulo ang proseso sa aking pagluluto ng balbakuang paa ng baboy. At ito ay nagpakulo na tayo ng tubig para mapabilis ang proseso sa unang stage sa ating pagluluto. At ayan, nilagay ko na yan sa kasirola at papakuluan lang natin ito sa loob ng 30 or 40 minutes dahil wala tayong pressure cooker dito at hiniram pa, hindi pa sinauli. Kaya ayan, magtiyaga muna tayong magpakulo ng manual na lang dito sa ating kasirola. Tiyagain na lang din nating antayin, total wala naman tayong lakad sa ngayon. Kaya yan, tatakpan muna natin yan at aantayin din natin 40 minutos para naman sulit at sigurado tayong malambot ang ating karne, no? At siya nga pala, pwede tayong maglagay ng buong paminta at laurel, yung dahon ng laurel kung ilang piraso ang gusto ninyo. Sa akin, nilagyan ko lang ng 3 piraso dahil alam naman natin na medyo may amoy din ang paa. So ayan, sa nakikita ninyo, yan po ang hitsura niyan pagkatapos ng 15 minutes sa ating pagpakulo. At ayan, 35 minutes na po at nakikita ninyo at namamagana po yung balat at sinyalis na po ito na ready na po ito sa pangalawang stage sa ating pagluluto. So ito, inanda ko na ang pangkalahatan nating ricado at syempre sineset aside muna natin yung pinakuluan nating paa ng baboy. At ito, mayroon tayong tanglad, luya, anus flower, regular onion, red onion at spring onion at green chili, at samahan din natin ng bawang at sweetie powder. Ayan, mayroon din tayong bell pepper. So huwag kayong mag-alala dahil ililista ko din yan at ilalagay ko din doon sa ating description box sa ating video. At ito, nagpainit na tayo ng kasirola at sabayan natin din ng paglagay ng
mantika. Ayan. Inigisa lang natin muna ang luya. At saka nga pala guys, unang-una, napakaganda po ang paglahok po ng luya. Maliban sa mabango siya, ay mayroon din itong health benefits para sa atin. Ito yung nagpapatunaw ng mga taba-taba natin at nagpapaalis ng mga lamig sa katawan. So, ayan, para magdagdagan ang bango ng ating lulutong putahe, naglalagay din ako ng tanglad. Sinasama natin sa pag-isa. At isusunod din natin itong ating red onion. Tamang-tama lang ng dami. Ayan. At maya-maya isusunod din natin ang bawang, no? At sa prosesong ito, advisable po para sa atin na hinaan po ang ating apoy kasi baka mamaya ay masunog at maiba ang lasa sa ating nilulutong ulam. Minsan na medyo mapait dahil sunog na po ang ating mga ricado, kaya magre-reduce lang tayo sa ating apoy. At pwede na rin natin isama ang anise flower para po tudong-tudo ang aroma mamaya sa ating sabaw. So nakikita ninyo, sinasama ko ito sa paggisa. At ito, ready to go na po tayo at pwede na natin ilagay ang ating pinakuluang pata ng baboy. So pata pa rin ito dahil kasama ito sa paa ng baboy. Anyway, hindi naman siya talaga malaman pero medyo inviting lang siya dahil sa balat nito na medyo nakakatakam talagang tingnan, no? Lalo na yan pagka matimplahan na natin mamaya. So dadating din tayo dun sa puntong yon at itutuloy lang natin ang ating pagluluto. Pagkatapos yan, gaya ng aking ginagawa dun sa mga previous vlog ko, naghahanda na ako ng mainit na tubig para naman hindi mapatagal ang ating proseso. So ayan, pwede na tayong maglagay ng panimpla natin tulad ng powder ng paminta kung gusto ninyo, para talagang sulit ang sarap at bango ng ating nilulutong ulam. At pagkatapos nyan, pwede na tayong maglagay din sa ating seasoning. So, nasa inyo na din kung anong seasoning brand ang inyong gagamitin at kung kayo preferred. Basta hindi rin naman kadamihan. Yung tamang-tama lang dahil lahat ng bagay naman na sobrahan natin ay masama po. So, tuloy lang tayo at make sure na talagang inaabot ng sabaw yung tubig ang ating karne. At di bali, mamaya para naman sigurado tayong magkasya sa isang kainan at sa isang grupo ang ating ulam, magdagdag tayo ulit ng tubig. At aantayin lang natin ito na kumulo at naglagay na din ako ng asin para naman po may timpla na tayo. At syempre huwag niyong kalimutan ang aswiti powder. Yan yung magbibigay kulay at lalong maging attractive ang ating nilulutong balbakwang paa ng baboy. So yan, i-dissolve lang natin yan. Dali lang namang ma-dissolve dahil mainit na po ang ating sabaw. So anuhin lang natin ng konti. Slow kay obi ng bahagya. Ayan, kitang-kita nyo naman. At yun, nilagay ko ng ating seasoning. So kita nyo naman. Alam nyo rin kung ano ang ginagamit nating pang timpla, no? Simula dyan, aantayin lang natin ng mga ilang minuto at kukulo muli yan at doon na natin titikman. Tatakpan lang natin at balik tayo sa simmering process na abot lamang ng 5 minuto para siguradong
mag-a-absorb ang ating timpla doon sa ating karne. So, ayan, makikita niyo, kuha lang tayo ng ibang kutsara para naman papanatili natin ang kalinisan dyan sa ating pagluluto. So, pwede na natin ilagay ang ating siling pansigang, o mayroon kayong red Thai chili, pwede rin, no? At ayan, natikman ko na at pasok na din sa ating panlasa. Kaya guys, excited din akong mapanood at matapos itong aking cooking vlog dahil nagugutom na din ako. So guys, sa papakulo na to, sa tingin ko ay ready na po ang ating ulam, no? At pwede na natin itong isalin doon sa serving bowl at of course ready na po ang ating kainan ngayon. At mayroon tayong finishing touches nito mga kapatid, guys. At maglalagay lang tayo ng spring onion, samahan din natin ng bell pepper, at of course hindi natin kalimutan ang ating neutralizer na gulay. Ayan, maglalagay din tayo ng cabbage. Ayan, yan ang isa sa mga nagbabalance doon sa ating karne. So kung mayroon tayong nilulutong karne, dapat mayroon tayong ihahalong gulay para naman hindi delikado sa ating kalusugan at mayroon pa ring neutralizer doon sa taba ng baboy. So kunting pagtitiis na lang, kunting panahon na lang sa ating cooking time, at tatakpan lang natin ito ng 3 minuto para naman half cook lang ang kalalabasan dyan sa ating gulay. Hindi rin masarap at hindi sulit kapag ito'y malata. So kitang-kita nyo naman, super inviting at malapit na po yung hanguin. At magre-ready na tayo ng kanin. A few moments later. Oh, ayan guys, kitang-kita nyo naman kung gaano ka super inviting ang ating nilulutong pata ng baboy. Diyan sa murang halaga nating nabibili ay napapasarap natin. So once again guys, ito si OFW Lutong Pinoy ay nagpapasalamat muli sa inyo sa inyong walang sawang suporta sa ating cooking channel.